Noong Pebrero 4, 1899, isang gabi na walang kasiguruhan ang bumalot sa paligid ng Maynila. Hindi alam ng karamihan na sa loob lamang ng ilang segundo, isang putok ng baril ang magpapasimula sa isa sa pinakamadugong kabanata ng ating kasaysayan. Ito ang Nazutoria. Pag-usapan natin ang kasaysayan, misteryo at kaalaman ng mundo. Isang putok, isang gabi, isang lahi ang bumulusok sa matagal na yugto ng pagsakop. Ito ang hindi madalas ikwento sa atin, ang tunay na simula ng Philippine-American War. Noong 1898, matapos nating ipahayag ang kalayaan mula sa Espanya sa Kawit, Cavite, maraming Pilipino ang naniwala tapos na ang pakikibaka. Pero sa likod ng selebrasyon, isang kasunduan na ang niluluto sa malalayong baybayin ng Europa, ang Treaty of Paris, kung saan ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 milyon. Tayo, ipinagpalit sa isang kasunduan na hindi man lang tayo tinanong. Ang mga Amerikano nakatayo na sa Maynila. Tayo naman, mga Pilipinong revolusyonaryo, nagkampo sa paligid ng lungsod. Naghihintay, nangangarap pa rin ng tunay na kalayaan. Pero hindi patas ang laro. Habang tayo'y umaasa sa diplomasya, ang Amerika ay naghahanda na para sa isang tuluyang pagsakop. Sa San Juan Bridge, isang grupo ng sundalong Pilipino ang nagbabantay, hindi para lumaban, kundi upang magpatuloy ang pakikitungo sa kapayapaan. Doon naganap ang insidente. Bandang alas 9 ng gabi, isang patrol ng sundalong Amerikano sa pamumuno ni Private William Grayson ang naglalakad sa madilim na kalsada. Nakakita sila ng dalawang Pilipinong kawal, utos ng Amerikano, halt. Pero isipin mo, gabi, madilim, magkakaibang lengguwahe, tensyonado ang paligid. Hindi sumagot ang mga Pilipino o baka hindi nila narinig, baka hindi nila naintindihan. Kaya sa isang iglap, pumutok si Private Grayson. Natamaan ang isa sa mga Pilipinong kawal. Dumaan ang katahimikan, sumunod ang sunod-sunod na putukan. At sa isang gabi, sumabog ang digmaan na tatagal ng halos 3 taon. Ginamit ng Amerika ang insidenteng ito upang ideklara ang mga Pilipino bilang rebels laban sa bagong nagmamay-ari ng Pilipinas, ang Amerika mismo. At ang mas masakit, kahit hindi tayo ang may kasalanan, tayo pa ang tinawag na traidor. Sa mga sumunod na taon, tinatayang 200,000 Pilipinong sibilyan ang namatay, karamihan dahil sa gutom, sakit at karahasang militar. Sinunog ang mga baryo, tinorture ang mga pinaghihinalaang rebelde, kilalang-kilala ang water cure torture technique ng mga Amerikano. Ang mga Pilipinong general tulad ni Antonio Luna at Gregorio del Pilar ay binuwis ang buhay upang subukang ipagtanggol ang bansa kahit na laban sa isang higanting imperyo. Hindi lang simpleng giyera ang nangyari. Isang sistematikong pagdurog sa ating pag-asa, pagkakaisa at pangarap na maging malaya. Pero ito ang pinakamalupit na katotohanan. May mga Pilipinong leader din na yumakap sa Amerika. Sa halip na lumaban, pinili nilang makipag-alyansa, kapalit ng kapangyarihan at posisyon sa bagong rehimeng Amerikano. Ang tanong, kailan ba tayo tunay na natalo? Noong binaril tayo ng mga dayuhan o noong ang ilan sa atin ay kusang yumuko sa kanila? Ang isang putok sa dilim ng San Juan ay hindi lang basta simula ng digmaan. Ito ang pagsabog ng pagkakabigo sa isang pangarap na matagal nang binuo. At sa kasaysayan, madalas, ang tunay na laban ay hindi nagsisimula sa malalaking labanan. Nagsisimula ito sa maliit na hindi pagkakaintindihan, sa mga kasunduang lihim, at sa pagputok ng isang baril na pumatay sa pag-asa. Ngayong alam mo na, huwag mong kalimutan, isang putok, isang gabi, isang lahi ang nilamon ng dilim at isang kasaysayan na pilit nating binabawi hanggang ngayon. Para sa samut-saring kasaysayan, misteryo at kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell